lang kasi hindi naman mo kayo nakuha ng SSS number o kaya tax account. Nasa simbahan po tayo binihagan. So, please punta tayo dito. Lahat po ba kayo Katoliko? Sino hindi Katoliko sa inyo? Ha? Sino hindi Catholic sa inyo? Lahat kayo Catholic. Simulan na natin ang ating pagdiriwang, pagtibayin mo na Katoliko kayo at bakit hindi kayo marunong magdasal. Tataka na ako sa inyo yan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin mo ang Panginoon. Mga kapatid, nagagalak tayo na magtatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa batang ito na magiging kaalib ng ating sambayan ng Kristyana. Sa kasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari lamang ipahayag ninyo ang layunin ninyo ukol sa inyong pagbibiyagan. Bilang nanay at tatay ni Kurt Marcus, nais ba niyo siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makisa sa buhay ng Diyos at makaalib ng ating sambayan ng Kristyana? Nalalaman niyo ba, bilang nakalapit ng kanilin ito ang pananagutan o humingan niyo pagbibiyagan sa buhay ng Kristo? Mga ninong at ninang, nakahanda pa kayo tumulong sa mga magulang na akayin ng inyong inaanak sa pananampalataya? Bilang pinagawa ng sambayan ng Kristyano, pinagagalaw ang tanggapin ng inyong anak sa pamamagitan ng pagturo sa kanyang loob. Magulang ninong at ninang, purusan ninyo sa loob ang inyong pagbibiyagan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin patong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagtikaan sila ng mga alagad. Nagalit sa Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan niyo lumang sa akin mga bata kung gusto sa sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito at tandaan niyo ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos. Tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagaharian niya. Kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri ka namin ang Panginoon. Babasbasan natin ang tubig na gagawin natin sa pagbibinyag kay Kurt Marcos, ang mananong likha. Halin po kayo, basbasan niyo at pagpalain ang tubig na ito na nakalaan para sa pagbibinyag sa hilirang mo, para sa maging pagsilang pananampalataya, simbahan ng dating sa buhay sa kanangtan, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal na magkulang ng mga tinan, nung kayo ay binyagan, kayo ay nalibing kasama ni Kristo, pagkasama rin niya, kayo ay magbangon at pagpagpaging buhay. Sariwain ninyo ang pangako ninyo, nung kayo ay binyagan, natatalikuran niyo ang lahat ng kasamaan at kasalanan. Mga magulang ninyo at inang, itinatakwil ba ninyo sa panas? Itinatakwil niyo ba ang kanyang mga gawain? Itinatakwil niyo ba ang kanyang mga pang-aakit? Ngayon naman ay ipapahayag ninyo yung pananampalataya ang inyong tutugon o sumasampalataya kami. Sumasampalataya pa kayo sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Kaya sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinako sa krus na matay, nilibing, muling nabuhay, at naluklog sa kanan ng Ama. Sumasampalataya ba kayo? Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, sumasampalataya ba kayo? Sa pananampalataya na marami nating hinahayaan, igawan natin ang sakramento na tiyak, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga magulang ninyong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na ang batang pagpapinyagan upang hubugin natin sa ipinayag natin pananampalataya? Lapit ako lahat nito. Kurt Marcus. Kurt Marcus, binibigyan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama na Kristo ang pinipagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng dalanlang sa nagpapakilala ng paglutot ng Espiritu Santo sa muling sinilang sa linya, maging
ito sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Balik na po tayo sa baba. Ninong at ninang, pakisutan po ng damit pambinyag ng inyong anak. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsila kay Kristo at dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos, naway manatiling wagas at walang bahibungis ang kanyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakibigay po sa ninong yung sombrero. Tatay, lapit po dito. Tatay. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag. Sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Pakisindihan na tatay ang kandila ng inyong mga ninong at ninang. Ninong at ninang, sa tatay lang mo kayo makikisindi ng inyong kandila. Ayun, sabay-sabay natin dasalin ang panalangin tinuro niya sa atin. Lahat tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Sa mahal na Birhen, ipagkatiwala natin ang bagong binyag, sama-sama tayong manalangin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ama namin mapagmahal, amin ang pinagdiwang ang sakramento na nagbibigay ng iyong buhay at laman. Habang panahon kaming mo sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Pagintapatin mo kami bilang mga magulang, ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming pinangako sa binyag. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon, at naway pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pagpatay na po ang inyong mga kandilan. Paalala lang ho mga magulang ng batang ito, ang binyag ay panibago lamang yung gampanin sa inyong anak. Pagsapit niya ng 8 taon o 9 na taon, siya ay tatanggap ng First Communion. Pagsapit niya ng 12 years old, tatanggap siya ng, paalala lang ha, mga magulang, huwag sanang lalagpas sa mga edad na ito na itinakda ng simbahan ang pagtanggap ng ibang mga sakramento. Huwag sanang lalagpas sa edad na ito. Mga ninong at ninang, sana ay hindi kayo nakukontento na ang gampanin nyo lang sa inaanak nyo ay magbigay ng regalo tuwing Christmas. Mahalagang gampanin ang mga ninong at ninang dahil sila ay pangalawang magulang ng batang ito. Ano man ang pagkukulang ng mag-asawang ito sa kanilang anak, bilang mga ninong at ninang, pupunan nyo ang mga pagkukulang na yan. Dapat ay nasusubaybayan nyo kung paano lumaki si Kirk Marcos. Hindi yung minsan nga, once a year lang kayo nakikita, pagkatapos nagtatago pa kayo. No? Mahirap naman yun. Hindi nyo na nga nakikita ng buong isang taon, isang beses lang kayong nakikita sa buong isang taon, nagtatago pa kayo sa inaanak nyo. Kaya pagdating ng araw, hindi kayo kilala ng inaanak nyo. Diba? At hindi nyo rin kilala yung inaanak nyo. Dahil nga hindi kayo naging totoo sa gampanin nyo. Umayo kayo taglaya ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palapakan natin ng bagong Kristiyano.